Dinarayong bahay na ito sa Angeles, Pampanga ng mga gustong makatikim at makaranas ng kakaibang dining experience. Ito ang Bale Dutong o Bahay na Kahoy sa salitang Kapampangan na pagmamay-ari ng award-winning chef na si Claude Tayan. Good morning, Chef. Morning! Maya pa. Welcome Okay. to Bale Dutong. Ngayong araw, isang espesyal na pananghalian daw ang ihahain ni Chef Claude. Ito ang tinatawag niyang degustasyon, kung saan maghahain si Chef ng iba't ibang putahe na siguradong gigising sa iyong panlasa at pakiramdam. At ang tema ng degustasyon ngayong araw, syempre, ang Kapaskuhan. Appetizer pa lang, damang-dama mo na ang Kapaskuhan dahil sa pako salad na ginawang mukhang Christmas wreath. Christmas wreath na makakain. Nakakain, yes, exactly. Ito mo yung pattern niya, parang kaleidoscope ng Pampanga lantern. Bakit pako ang naisip mo na berde? Well, number one, it's very, very Kapampangan, the use of pako as a salad. We eat it raw. It is found in many regions of the Philippines, but they always cook it. Ang sarap ng itong sauce. Beef broth sauce. Tapos sumahalo dun sa yung tatas ng pako. Ang sarap. Tapos yung alat, yung tamis, pati yung keso, di ba maalat-alat. Yung combination ba? Magsalita ka lang, hindi kita nadidinig. Sunod namang inihain sa akin ni Chef Claude ang traditional Kapampangan dish, ang bringhe. Gawa ito sa pirurutong, isang uri ng bigas na malagkit mula sa Cordillera na kulay ube. Ayan. Okay. So, dito ako curious. So ito kakamain lang. Okay. Chef, hindi ko inakalang ganito magiging itsura. Bringhe, no? Di ba sosyal? It's a winning dish pala, no? So, yes. titikman na natin, Chef. Please, yeah. Okay. Paano ba ito? Isang subo, hating subo, but a little bit of the... So, ito yung isda, no? Yung bangus. Bangus, okay. Bangus. Na ay marinated with like inasal marinade, calamansi, atsuete, garlic. Tapos may secret ingredient. May secret ingredient ako din na yung taba ng talangka. Tikman natin. Na very, very Kapampangan. Ang sarap ng Rice Krispies, ano? The Rice Krispies, yes. Yung tutong na, yun na ang tutong. So, effective yung taba ng talangka. Hindi, yung taba ng talangka. I think that's it will kick in very subtle. Malinamnam siya, tsaka... Exactly. This is what I'm saying about Philippine cuisine. Healthy, tapos simple. Yes. I mean, good. Isda, very good. Yeah. Tapos isda pa. Pero yung, at every bite, you have yung lasa Pinoy na Pinoy, no? Pinoy. Pinoy na Pinoy. Yes. Ang sarap. Everything we hanker for, sweet, sour, salty. Para sa main course, matitikman natin ang nilagang Pasko na bumibida sa hapag ng mga Kapampangan tuwing Noche Buena. Buksan ko na. Please. Ayun, no? Nilaga. Dalawang nilaga. Nilaga, okay. But Sige, explain mo. Yeah, but it's not your ordinary nilaga in the sense that meron siyang baka, merong manok, merong baboy. May saba, no? May saging saba. Ganyan din sa amin, yan yung traditional. Yes, and pinakuluan yan with may ham bones. Okay. Yun ang difference sa regular nilaga. Tapos sa family tradition namin mga Tayak, sa lolo pa namin, Dr. Jose, ang kanya-kanyang sausawan normally, no? Kasi nilaga as it is, medyo parang may kulang yan, no? Yes. Parang kare-kare na walang bagoong. Yes, so I would like you to make your patis calamansi, no? Yung sa lolo namin, kukuha ka ng kapirasong atay ng manok. Okay. So you mash that, put calamansi, dudurugin mo. May ano? Yeah. May atay. May atay. Dudurugin mo ng kaunti. Yeah. Tapos pipigaan na. Pipigaan ng calamansi. Tapos lalagyan ng sili. So actually, sa usawan pa lang, ulam na yun. Yung atay na lagyan no? Sarap. Yeah. Ako mahilig ako sa manok talaga. Ito ba Tagalog? Hindi native chicken. Hindi. Yan, no? Atay, utak, at napakasarap na patis at kalamansi. Ang sarap. Sa degustasyon, paisa-isa at maliliit na serving lang ang putahe ang inihahain. At habang ninanamnam ng mga bisita ang mga pagkain, ibinabahagi sa kanila ang kasaysayan ng bawat putahe. Get elements
the best of each region. Pinaniniwala ang mga Pranses ang unang nagsagawa ng degustasyon noon pang early 20th century. Layunin naman ni Chef Claude sa pagsasagawa ng degustasyon na maipakilala ang mga pagkain Pilipino, lalo na sa mga kabataang bumibisita sa kanya. Pero kung hinahanap-hanap niyo pa rin ang mga tradisyonal na putahe, may kanya-kanyang paandar tuwing Pasko ang mga taga Pampanga na tinaguriang culinary capital ng Pilipinas. Dito sa bayan ng Macabebe, kilalang matinik sa mga paligsahan sa pagluluto, ang 71 anyos na si Aling Lita. Ang kanyang winning recipe, ang kubang itik. Una, ilalagay natin yung kamote. Maagang nabiyuda si Aling Lita at itinaguyod niya ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagluluto. Sa tagal na raw niyang nagluluto, madali na raw kay Aling Lita na makaisip ng mga bagong putahe. Karne ng aso raw ang madalas na gamitin sa mga tradisyonal na putahe sa kanilang lugar. Pero nang ipagbawal na ang pagkatay at pagkain ng aso, itik ang naisip na ipalit ni Aling Lita. Saka natin takpan. Kasi nga, yung ang kubang aso, hindi na kinakain ngayon ng iba dahil may rabies daw. Pero kung nigaya mo sa sa kubang aso, mas masarap ang itik eh. Yung itik, walang kolesterol. Pag malapot ng sabaw, luto na yung itik. Pambato naman ng bayan ng Sasmuan, ang 31 anyos na si Jason Salenga, o kilala sa kanila bilang Chef Sonjay. Ang kanyang specialty, pinatayong manok. Massage mo lang siya. Ngayon, gamit ang mga stick, patatayuin na natin yung ating pinatayong manok. Ngayon, ilalagay na natin sa ating kasirola para lutuin ang ating pinatayong manok. Yung pinatayong manok naging concept ko doon kasi nga halos lahat may mga pinaupo na. So, sabi ko, hindi pa pwedeng tumayo yung manok kahit niluluto. Sa halip na ordinaryong spaghetti, crab pasta naman ang ipinapartner niya rito sa handaan. Iwalay natin yung aligi ng alimango, ipon natin sa isang mangkok. Sa pagluluto ng adobong alimango, kailangan natin yung babaeng alimango para yung kasing aligi ng babaeng alimango, matingkad yung kulay, mas mataba, mas marami siyang aligi, mas marami kang makagagawang sauce. Lagay natin yung pinagkuluan ng ating alimango. Ngayon, kumukulo na ang ating pinagkuluan ng alimango. Lagay na natin ang aligi para gawin ang ating sauce. Okay. Tapos, halu-haluhin siya. Huwag hayayan mamuo. Kailangan hinahalo-halo. Hindi naman daw magpapadaig ang mga tagalungsod ng San Fernando. May naiibang lutuin din daw si Chef Edward. Ang binagoong ang baboy na may tsokolate. Igigisa natin. Yung bagoong na gagamitin natin dito, yung fresh sa palengke, hindi yung ginisa. Then, kapag lumalambot na yung baboy, ito yung medyo naiiba, no? Yung iba gumagamit sila ng gata, yung iba gumagamit sila ng cream or gatas. Ako, gumagamit ako ng tsokolate. Ito sa baking and pastry, tinatawag na chocolate ganache. So, pinagsamang bittersweet na tsokolate na may cream. Nowadays kasi,
Kaya ako ginamitan ng tsokolate yung binagoongan. Kasi 'di ba minsan gagamit na lang tayo ng instant na bagoong, which is manamis-namis yung lasa ng bagoong. So ang ginamit ko dun sa binagoongan, gumamit ako ng tsokolate para yun yung magbibigay ng konting tamis at magbibigay ng extra fat dun sa binagoongan natin. Kumbaga, hindi siya tulad ng mga typical binagoongan na merong gata. Hindi rin daw nawawala sa kanilang hapag ang morcon na niluto sa beer. At betuteng tugak o ang palakang pinalamanan ng adobo flakes na kilalang delicacy sa Pampanga. Sa dami ng mga pagpipili ang putahing Pinoy, hindi na tayo mahihirapang mag-isip ng ihahanda sa Pasko. Pero dapat nating tandaan na higit sa handa, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagsasama-sama ng pamilya sa espesyal na okasyong ito.